Magandang araw po sa inyong lahat. Kung gusto mo makahabol agad sa mga magagaling mag-English at ikaw ay baguhan pa lamang, maganda po itong mapag-aralan nyo na agad. Kasi talagang makakahabol po kayo. Kasi makakapag-English na po agad kayo ng marami. Okay? Tapos napakadali pa po. Okay? At ito po ay binubuo lamang po ng dalawang salita na pinakokolekta ko po. Okay? So nag-umpisa po tayo sa dalawang salita lamang at makakapagtanong na kayo na napakadaming videos ko pong na-produce patungkol doon. Tapos kayo naman po ay dalawang salita lamang pero hindi tayo nagtatanong. Okay? Na gagawa rin po tayo ng iba't ibang klase ng dalawang salita lamang na mensahe na hindi ka nagtatanong. At isa na nga po ito, na talagang gamitin po ito. Kaya sana tapusin nyo at sana matandaan nyo. Okay, madali lang naman po kaya talagang matatandaan nyo po ito. So, umpisa na po agad natin. Bali, ang ituturo ko naman sa inyo ay tayo po ay mag-uutos. Mag-uutos po tayo gamit lamang po ang dalawang salita. Halimbawa po, baliktarin mo yan o iyan. Kapag in English po natin, ang itatranslate nyo lang po ay yung verb o yung action. At ang action natin ay itong baliktarin bilang flip. Tapos isusunod nyo lang po yung iyan bilang it. Yun lang. At tama na po yung English nyo. Flip it. Baliktarin mo iyan. Okay? May papaliwanag lang po ako. Bakit hindi nyo po itinranslate yung mo? Di ba kasama sa Tagalog na mensahe yung mo? So, lagi ko po itinuturo doon sa mga mga laging nakikinig o laging nanonood dito po sa ating video na kapag ikaw ay nag-uutos, okay lang hindi i-translate yung inuutusan mo. Kasi sa English, alam na po noong tao na siya ang inuutusan nyo kahit hindi mo sabihin yung salitang mo. Sa Tagalog, dapat ilagay para lang maunawaan noong inuutusan mo na siya ang inyong inuutusan. Pero pagdating sa English, pag tinanggal mo yung mo, okay lang. Kasi intindi pa rin po ng inyong inuutusan na siya ang pinagagawa nyo sa naturang aksyon. Yun po ang dahilan. Kaya okay lang na hindi i-translate yung mo sa English bilang you. Kapag nag-uutos. So, sana tandaan nyo po yan. Para pag kayo mag-uutos, meron na po kayong kaalaman na pwede palang hindi i-translate yung mo. Okay? Sumunod, bitawan mo yan. Bitawan mo yan. Drop it. Ganun lang kadali. Itapon mo yan. Throw it. Saluhin mo iyon. Catch it. So yung ito na salita, iyon, yan o iyan, pwede po ang katumbas niyan ay it. Na ito pong it ay ang tinutukoy po niyan ay bagay. So kung may sasaluhin, dapat bagay. Yun po ay bola, di ba? Pwede po 'yon, di ba? Tapos sumunod, sipain mo iyan. Kick it. Igulong mo ito. Roll it. Paikutin mo ito. Spin it. Igalaw mo ito. Move it. Alugin mo iyan. Shake it. Kaladkarin mo ito. Drag it. Okay? So, ganyan lang kadali. At marami na po kayong may English. Kita nyo naman po, ginawa ko kayo ng ito po, 3 na listahan, di ba? So, pag natandaan nyo yan, tapos lalagyan nyo lang ng it, at saka yung sinasabi ko na huwag nyo nang i-translate yung mo at ayos lang, di makakapag-English na po kayo. Makakapag-utos na po agad kayo. Gamit lamang ang dalawang salita. Kunin mo iyon. Take it. Dalhin mo iyon. Bring it. Hawakan mo ito. Hold it. Itabi mo iyan. Keep it. Itago
mo iyon. Hide it. Hanapin mo iyon. Find it. Iwanan mo iyan. Leave it. Ipasa mo ito. Pass it. Ipadala mo ito. Send it. Isabit mo ito. Hang it. Okay? So, ito naman, subukan nyo itong eat bilang kainin, drink bilang inumin, swallow bilang lunukin, taste bilang tikman, bite bilang kagatin, smell bilang amuyin, touch bilang hawakan, see bilang tingnan. Okay, itong pakinggan bilang hear at itong ayusin bilang fix. Pag sinabi po natin nag-uutos, ibig sabihin, ang impormasyon na ibinibigay nyo ay pang ngayon. Gusto nyong mangyari yan ngayon. So, dahil sa pang ngayon, ang ating pinag-uusapan ay present tense. Okay? At yung mo, na kung saan na yan yung taong inuutusan natin, ang tamang kapareha na verb niyan o action, katulad po nitong baliktarin, bitawan, itapon, ay dapat ini-spelling ng naka-base form. Ibig sabihin ng base form, yung original na spelling niya. Ano bang original na spelling para sa it? Itong it, kainin. D-E-A-T. Yan ang original na spelling niya. Hindi yung may E-N sa huli, hindi yung may S sa huli. Yun ang ibig ko sabihin sa naka-base form. Paano nyo malalaman na naka-base form ang inyong salita o yung inyong verb? Tingnan nyo sa dictionary. Pag hinanap nyo yung salitang it, yung pinakamalaking salita po para sa it. Yun na yun. Okay, pumangalawa lang po kasi sa malaki yung mga eaten o yung may eats. O kaya 8, mga maliliit na yung pagkakaporma ng salita nila. Okay? So, yun po yung mga technique natin para makasiguradong tama po kayo sa inyong ginagawang English sentence na kung saan ay nag-uutos po tayo. Okay? So, tandaan nyo lang po yung mga sinasabi ko at hindi po kayo maliligaw. At tiyak, makakahabol po agad kayo sa mga magagaling ng mag-English. Okay? At doon po sa mga nagsasubscribe para magbigay po ng tulong sa atin, maraming salamat po talaga. God bless po at saka ganun din po sa mga nagbibigay ng stars na makikita nyo sa ating comment section. At doon sa mga bibili po sa Shopee, pwede po kayo makapagbigay ng tulong sa ating page gamit po ang ating Shopee affiliate link na i-click nyo lang po yung banner natin at mapapapunta na po kayo sa Shopee. Kayo na pong bahala kung ang bibili nyo po ay yung item na nasa page o yung item nyo pero walang dagdag na presyo sa inyong bibiling item. Pero makapagbigay po ng komisyon na maaaring piso, 2 o 3. At sana naman po paramihin po natin ang mga members o miyembro dito po sa ating page gamit po ang like and share. Maraming salamat po. Tandaan nyo to ha. Importante, alam nyo naman po yan. Gamitin na gamitin. Kung gusto nyo pa pong dagdagan ko pa po ito, pwede ko po yan dagdagan. Basta i-comment nyo lang po. Okay? Maraming salamat po.